Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today, itutuloy ko po yung vlog ko kahapon. Yung vlog ko na 4 types of assistant kasi kahapon hindi namin napag-usapan yung rates kasi medyo mahaba na yung video. So today, pag-uusapan naman po natin yung virtual assistant rates, no? Yung kung magkano ba yung kikitain kung nasa ano kayo kasi 'di ba uh, uh, may apat na types of assistant, no? Administrative assistant, specialized assistant, personal assistant, executive assistant. So yung apat na yon, merong rates doon respectively, ano, na base sa if you are US based, na in person, yung parang yung normal lang, 'di ba? Opisina sa US na nasa opisina. Merong nasa US based pero virtual. Tapos merong nasa international virtual. So iba't iba po yung rates, no? So ngayon pag-uusapan natin yung kung magkano yung pwede mong sahurin kung ikaw ay magtatrabaho bilang isang assistant, no? Depende sa anong category ka na assistant. So today, yun yung pag-uusapan natin. So kung hindi nyo pa na-check yung video natin, no? Ito po yung itsura ng video natin sa YouTube. So 4 types of assistant. Panoorin nyo po muna yon para maintindihan nyo kung bakit ganito yung babagsak na rates dun sa category nyo bilang assistant, no? Virtual man o hindi. So in-person versus virtual assistant cost breakdown for the 4 main types of assistants, no? 4 main types. Kumbaga, marami pang ibang klaseng assistant pero ito lang yung 4 main types kumbaga kinategorized, no? So, okay, let's go. Assistant and location. So, inuulit ko lang, there are 3 types of assistant based on the location. There's a US based in person, there's US based virtual, and there's international virtual. Okay. So, there are 4 categories, ano, according to our source. Credit natin yung source natin, si personatalent.com. According to them, yung si personatalent.com, guys, isa siya sa mga patikan, no, sa pag-hire ng mga executive assistant in the whole world. So doon natin nakuha yung source natin at ito yung research nila, no. Hinihiram lang natin, no. So as an administrative assistant, no, pwede ka daw sumahod ng about 3 to $50 per hour for project work if you are international virtual. So, technically naman, halos lahat naman na nanonood sa atin gusto mag-work international virtually, eh, di ba? Wala namang US base siguro dito. Kung meron man mga ilan-ilan lang. So, 6,000 to 75,000 per year salary ang pwede mong kitain if you're going to work as an administrative assistant. So, ito yun guys, no? I-zoom in natin or i-present kaya natin. Present natin. Ayan, para lumaki siya. Ayan. Meron palang ganun. Ayan, no? So guys, itong second column, no? Yung column na to, makikita nyo, 3 to 50 per hour for project work. So, kung makakita kayo sa mga project-based sites or mga freelancing sites, di ba? Mga around like $3, $6, yung makahire ka bilang administrative assistant. So, hindi ko na uulitin, no? Kung ano ba yung administrative assistant kasi nandun yan dun sa first part ng video natin, no? So, ito part 2 na to, guys. So, bago tong video na to ma-upload, check nyo yung video na to or check the link on the description below if you want to watch the first video. So, hindi ko naisay kung ano yung ginagawa ng administrative assistant kasi tinalakay na natin yan dun sa first video. So, yung specialized assistant, ang pwede mo daw kitain, yung specialized assistant guys, ito yung mga assistant na may specialization like FB ads, real estate VA, marketing VA, Amazon VA, so at iba pang VA na specialized dun sa trabaho nila, lead gen VA, diba? So ang pwede niyang kitain is around 5 to 60 an hour for project work, no? Or about 12,000 per year salary, no? $12,000. $12,000 kung full-time kayo, kunyari, buong taon, yun yung pwede niyong kitain, 12,000 to 120,000
US dollars per year salary, ano? Kung 40 hours a week kayo nagtatrabaho or more or less 160 hours a month, no? Sa rate na $5 to $60 an hour. So that is for the specialized assistant. Kaya may mapapansin kayo, yung mga ibang VA dyan sa Facebook, diba, mga rate nila, pag specialized assistant sila, na-hire sila mga about 15 to 25 US dollars per hour. Kasi there's a specialization, no, na ginagawa nila in particular dun sa skill na meron sila. So, yun lang yung at saka yun lang yung wino-work around nila. Hindi nila wino-work around yung lahat ng aspeto ng trabaho or operation. Kumbaga yung mga repetitive tasks, bookkeeping tasks, some of the tasks that mga data entry tasks, si administrative assistant yung gumagawa nun, di ba? So inuulit ko pa rin yung first part video. Pero guys, panoorin niyo yung first part kasi maganda yun para maintindihan niyo, no, kung bakit ganito yung rates. So sa personal assistant naman, ito yung personal assistant. Ito yung assistant na nag-work lang dun sa personal buhay nung executive, no? Hindi siya nagwo-work sa operation, hindi rin siya specialized assistant na may wala siyang specialized skill, na nagwo-work siya like Amazon VA, Facebook Ads Manager or whatever. Yung personal assistant, yun lang yung assistant na nag-work around dun sa personal buhay ng tao like getting groceries, assisting him with his personal or her personal needs, no? So, ang kinikita nun, more likely pag virtual, international, $3 to $30 an hour for project work or 60,000 per year salary, ano. Pero pag nasa US ka, syempre, makikita nyo dito sa first, 'di ba? Dito sa banda dito, makikita nyo diyan, guys. Mataas, no? $30 to $60 per hour kasi nga nasa US eh. Kasi iba yung cost of living doon at syempre pag US, syempre, 'di ba? Pag US yung i-hire mo, iba eh. Iba kasi pagka sa Pilipinas eh, parang hindi ko na sabing dinidiscriminate tayo. Kasi kaso nga lang kasi, yung iba kasi nag-hire ng mga informed na, they usually find out that the cost of living in the Philippines is not that high. And yung sa atin, pag kumita tayo ng mga $2,000 a month, malaki na sa atin yon. So, tinitignan nila yun yung aspeto. Kung bakit nagre-research din tong mga to. Pero nga, in the case of people who are not living in the Philippines or living abroad, US-based, ito yung usually rate doon pag nag-hire sila ng mga PA, lalo na pag in-person, yung makakatrabaho nila sa bahay, sa opisina. Pero pag virtual, makikita nyo naman dito sa row na to, yung third row, yung US-based virtual, 'di ba? Tatlo yan, US-based virtual, international virtual. So, mostly dito tayo nagfo-fall sa pinaka baba, no? Kasi international virtual eh. So, ito yung binabasa kong rate. Pero kung i-compare nyo, no? Kung i-compare nyo, medyo mataas po yung nandito pag US-based ka virtually and US-based in person. Okay? Kasi nga, iba pag nasa tate eh. 'Di ba? Iba eh. Parang megos-megos nila na ano eh, na mataas talaga doon ang pag nag-hire, lalo na kapag mga batikan yung i-hire nila like mga executive assistants, na tutukuyin natin dito sa pinaka last column, no, yung executive assistant. Ito yung pinaka kumbaga sa lahat, no, ito yung hindi man sa hindi ko sasabi siya yung pinakamagaling. Siya yung pinaka-elite, no? Kasi she can handle almost every aspect of this four types, no? She can work as a personal assistant, she can work as a specialized assistant if she's going to be trained on it. Kasi syempre yung executive assistant naman, kadalasan siguro minsan hindi naman yan train sa FB ads or hindi yan train maging Amazon VA. But with his or her skill set, no? Yung aspeto kasi ng pagiging executive assistant, yung tao na hina-hire doon, siya yung magaling talaga skill-wise na pag binigyan mo siya ng task, sobrang mabilis siyang mag-learn. Sobrang, alam mo yun, nakukuha niya, nagigets niya agad. So that is the reason why he's so flexible or she's so flexible to do the four types, no? Kumbaga madali siyang i-train, professional, may pleasing attitude. Kumbaga, yun dun siya bumabagsak kasi, no? In the case of a special assistant, yeah, magaling siya dun sa pagiging specialized Amazon VA, but
we're not going to be expecting her to, do some personal errands to the company, like buying groceries or handling personal events doon sa buhay ng executive, 'di ba? Or doon sa buhay ng VIP na ina-assist mo kasi nga assistant ka, 'di ba? Meron kang ina-assist na VIP or very important person na yung hourly rate ng tao na to is gone to the roof. Like parang like $2,000 an hour yung oras niya araw-araw. Ganun ka siya ka VIP. 'Di ba? Pag for example, executive ka, founder ka ng isang malaking kumpanya or presidente ka, ikaw yung presidente. Tapos meron kang executive assistant, 'di ba? So, imaginein mo kung magkano yung hourly rate ng presidente. Kung titignan mo lang sa kanyang work, 'di ba? Or if you are the founder of Google or you are Elon Musk, imaginein mo kung magkano yung hourly rate ni Elon Musk and you are the executive assistant. You are handling everything, most of the things na kailangan mong tanggalin sa kanya para magawa niya yung trabaho niya. So that is the reason why yung mga executive assistant kung bumabagsak sa ang salary niya is around $6 to $60 an hour for project work, international virtual based. So, wag kang magugulat kung mayroong magsasabi sa iyo na EA na $25 to $60 an hour yung sinasahod niya as executive assistant. And she's just like working 3 hours a day. And ito yung kinikita niya. This is the reason why kasi yung mga VIP na manage niya, mataas yung pondo, mayaman, bigatin nga, 'di ba? So, kaya yung executive assistant is one of the elite. Kung titignan mo to, kung titignan mo sa mga job description, parang nadi-discriminate yung ano kasi nga assistant lang, EA, 'di ba? EA versus pag tinawag na Amazon specialist or email marketing specialist, parang mas mataas yung rate nun. But if you're going to look at it, yung role, yung role na ginagampanan ng isang EA dun sa buhay ng VIP is astonishing. 'Di ba? Parang napapadali niya yung buhay niya para tumakbo yung kumpanya. At malaki yung value nun, no? So if you're going to remove, no? If you're going to remove yung as yung problema niya sa kalendaryo niya, sa personal niyang buhay, sa operation kasi yung executive assistant tumutulong din siya sa operation like the administrative assistant, specialized assistant. Yung mga part ng team, doon muna nagre-reach out yan sa EA ng tao before mag-reach doon sa pinakataas. 'Di ba? So, kadalasan makikita niyan lalo na sa corporate, 'di ba? Yung mga VP or president, they have their own assistant na nag-handle nung personal and work, no? Nagke-create ng presentation para doon sa amo niya, no? So nagko-collage ng mga information, ng mga data galing sa mga administrative assistant, siya yung nakikipag-usap kapag may malaking event, siya yung naghahanap ng place, siya yung umaasikaso ng place, siya yung mga sa documents, sa billing, everything will fall on the executive assistant. And why she's very important is because everything flows seamlessly at nakikita niya, no? Siya yung magaling magpatay ng sunog. Ano ba yung ibig sabihin? Kasi kadalasan may mga busy yan eh, 'di ba? There's urgency, there's non-urgent task, there's an urgent task at meron siyang capability in order for 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 her to work on it na-identify niya agad kung ano yung urgent at kung ano yung dapat fokusan. So, yun yung role niya. So, guys, this is I hope you find something interesting in this video and we have to give credit where credit is due to personaltalent.com na doon natin hiniram tong data na to, no? So, if you're going to work as an assistant, sana at least ito yung maging guide nyo na pwede pala ako mag-charge ng mataas at ito pala yung considered na rate, no? If I'm going to be working on sa mga project, no? Based dito kapag mag-hire ako, no? Based pag i-hire ako international virtual. So around 3
$3 per hour for project work as an administrative assistant pala is okay na rate. No, hindi pala ganun siya kababa. Pero syempre, 'di ba, kung magaling ka, may magbabayad at magbabayad sa iyo ng malaki, ng medyo mataas, no? So mga around bahala na kayo, no? Hindi ko sinasabi na ito yung kunin yung rate. Binigyan ko kayo ng range kasi minsan nahihirapan kayo na magkano ba yung rate na i-ask ko, 'di ba? Medyo mahirap 'yun eh, lalo na pag bago ka, hindi mo alam kung ano yung value mo. So, I hope you find something in this video and I hope you could like this video and hopefully subscribe. Consider subscribing to get more information about the freelancing world or the VA world or the non-VA world as well. So thank you guys for watching. I hope you have a good Friday. Good luck and God bless to all of you. Bye bye.